Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. And panibagong kwento na naman dahil panibagong linggo na naman. Siyempre, 'di ba? Monday na Monday. So, ibang kwento naman ang ating mapapakinggan ngayon. So, kung anong araw mo man 'to pinakikinggan, hello po. Welcome po sa ating YouTube channel. Sana nakapag-subscribe ka na. Kung hindi pa, sana magustuhan mo ang kwentong iyong pakikinggan ngayon at yun ang mag-udyok sa'yo para makapag-subscribe ka na, mag-click na ng notification bell at syempre mag-like and share na ng ating mga videos. Nako, salamat po sa lahat ng mga nag-aabang sa atin kahit weekend, kahit na dapat sana celebrate nila yung weekend nila kasama yung pamilya nila, kasama yung mga kaibigan nila o di kaya yung sarili lang nila. Pero ngayon, andito pa rin sila at nakikinig. Maraming salamat po sa inyo. Liza Chin, Baby Jane Atayde, salamat po na laging nag-aantay daw. Marilyn Aguilar, maraming salamat sa iyo. And hello raw sa mga anak niya sa may Occidental Mindoro, San Jose na si Sheila K. Ralph and Baby Nicole. Maraming salamat sa mga taga Kuwait, sa mga taga Riyadh, Adel Bakay. Ayon, hello sa iyo. And syempre kay Riza Banola, maraming salamat Riza. And sa lahat po ng nakikinig sa atin dyan sa may Taytay Rizal, maraming salamat sa mga taga Angeles, Pampanga, the culinary capital of the Philippines. Hello sa inyo. Shumi, maraming salamat. Shumi, you mommy. Christina Season, shout out daw kay Ambo, Maricel Delia, Jocelyn, Jeanette, Riza May, Gina, Emily, and B. Rose. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Chilyon, Charm, Orencio, thank you so much. And syempre kay Candia, Rio, Alex Didios, salamat. Bebang Pinyon, Jaira Noy, sino pa ba ito? Hello po sa mga taga-Oman. Hello kay Nastor, Darwin Nastor, maraming salamat. Ayun, galing daw kay Oman Girl. Lori Anoyo, maraming salamat. User Rose, thank you so much. Nakakatampo ka naman, Mama Mia. Ang iba pa ulit-ulit na yung shoutout. Yun kasi nauuna na mga messages. Pasensya na po. Dave Pasyon, maraming salamat. Walang mintis na nagkikinig. Salamat, Dave. Parang first time kitang ma-shoutout. Hello kay Nexi Kiha. Maraming salamat sa iyo, Nexi. Jinri, salamat po. Ayun, di ako pala comment pero nalungkot siya sa kwento ni Tony. Hi, Jinri. Ray Miranda, maraming salamat. Kuya 0202 from Tagum City, Davao. Hello po sa inyo, sa mga taga Davao. Rex Tabugo, maraming salamat. Ayun. Maraming salamat kay Kirsten Grace. Ayun, maraming salamat Kirsten. Geraldine Orot Villaran, maraming salamat. Gimaras Girl, syempre, 'di ba? Jean Gonzalez, maraming thank you sa iyo. And sino ba to? Wala namang pangalan. Maraming nagko-comment na walang pangalan. Jazzo Channel, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din sa ating mga tagapakinig sa Japan, sa Taiwan, sa Malaysia, sa may Qatar, sa may Taytay Rizal. Marami sila dito sa may Taytay Rizal. Josephine Valerio, maraming salamat sa iyo. And syempre, sa lahat po ng nakikinig sa atin, sa may Tanzania, Eduardo Comabras, maraming salamat Eduardo. Colasio, hi! Kumusta ka na? Rufa Lynn Miguel, kumusta Rufa? From Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Jonah Obamos, maraming salamat Jonah. Cindy Liwag from Pasig. Hi Cindy from Pasig. Hi kay Axel na kanyang asawa. Maraming salamat sa inyo. And syempre marami tayong na screenshot kahapon. Umalis kasi ako kahapon, so hindi ko masyadong napansin yung mga comment niyo. Happy 50th birthday daw. Ayun, hello po sa iyo. Happy 50th birthday kay Lori Anoyo. Ayun, maraming salamat Lori sa pakikinig. Mary Jane Buena, maraming salamat sa iyo. Theodore
Teodoro Crisostomo, Joanne Mabahin, salamat Joanne, and happy birthday sa pamangkin niya kahapon na si Miss Ivy Joy from USA. Maraming salamat sa iyo. And syempre, maraming salamat din kay Sally Buma. Naku, na-excite kayo sa kwento ko. Malapit na, no? Na-excite kayo. Ako na-pressure. Joey De La Cruz, maraming salamat. Kay Cecil Quijano, Weng Cruz, and especially daw kay Kuya June from Cutting Department. Maraming salamat sa iyo. Erlinda Lumandog, maraming salamat sa mga taga Iloilo. Hi po! Sensya na, hindi ako marunong magsalita ng Ilonggo ba? Tama po ba ako? Ilonggo o mali ako? Charot. Anyways, wag na nating patagalin dahil alam kong excited na ang lahat para sa ating kwento ngayong araw. Kayo po ba naniniwala kayo na lahat tayo ay may one great love? Sino kaya ang one great love mo? I wonder. Charot. Nakapakinggan natin ang letter mula kay Linda. Syempre dito lamang sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Naniniwala ba kayo na meron tayong kanya-kanyang one great love? Isang tao na kung pwede lang nating maibalik ang kahapon ay gagawin natin ang lahat. Makasama lang siyang muli. Bukod sa makasama, ay maramdaman lang nating muli ang kanyang pagmamahal. Dear Mama Mia, batang-bata pa lang ako noon, natatandaan kong obsessed na ako sa idea ng one great love. Kasi kung titignan mo ang lolo't lola ko, Mama Mia, pati na rin ang mga magulang ko, ay makikita mo talaga ang ebidensya na totoong may one great love at totoong may forever. Hindi naman lahat ng mga mag-asawa o mga nagmamahalan ay nagkakahiwalay. Meron yung iba na nananatiling matatag through time and through the test of life. Mama Mia, kaya naman ako hoping and praying talaga na one day, makikita ko rin ang aking one great love. Makikita ko rin ang lalaking makakasama ko sa habang buhay. Ang lalaking magbibigay sa akin ng pagmamahal. Ang lalaking poprotekta sa akin. Ang lalaking magiging ama ng aking mga anak. At syempre, ang lalaking mas lalong magpapalapit sa akin sa Diyos. Magandang araw sa inyong lahat, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Linda. 40 years old na ako something. And syempre, isa ako sa mga libo-libo mong loyal listeners araw-araw sa iyong YouTube channel na Mama Mia CDO. Actually, 14 years old pa ako nung ma-meet ko po si Toto. O Antonio talaga ang kanyang totoong pangalan. Toto lang ang tawag namin sa kanya dahil yun naman ang tawag sa kanya ng kanyang mga kapatid at mga magulang. Magkaklase po kami ni Toto, Mama Mia. Pero iba-iba po ang group of friends namin. Magkakilala kami, magkaklase, pero hindi kami ganun ka-close. Nagpapansinan naman kung yun ang tatanungin mo. Mama Mia, sikat kasi si Toto sa school namin. Kaya ako naman ay hindi talaga masyadong palalapit sa kanya dahil nahihiya ako. Bukod kasi sa gwapo si Toto ay consistent pa siyang first honor sa batch namin. Kung yung kanta ni Daniel Padilla na Nasa'yo na ang lahat, siguro si Toto na yun kung lalaki ang pag-aalayan mo ng awiting yon. Ako, Mama Mia, hindi talaga ako makapaniwala noon na ang isang babaeng katulad ko, isang simpleng babae, yun pa ang mabibigyan ng tsansa para mapansin ng isang lalaking katulad ni Toto. Hindi ko talaga alam na posible pala yun. Ang akala ko, Mama Mia, noon ay sa mga pelikula o mga palabas lang sa TV nangyayari o sa mga fairy tale lang nangyayari ang mga ganitong eksena. Pero ito po ang nangyari sa amin ni Toto noon.
Nagsimula po ang lahat nung naging magka-partner kaming dalawa para sa aming term paper project. At dahil halos 2 months po ang pagtatrabaho namin doon dahil sandamakmak na research ang kailangan naming gawin, ay hindi talaga naiwasan na unti-unti ay nagiging close kaming dalawa ni Toto. Wala naman talaga siyang choice, Mama Mia. Hindi naman kami ang pumili ng magiging partner namin, kundi ginawa iyong draw lots ng aming guro. Hindi ko talaga lubos maisip noon na ang isang kagaya pa ni Toto ang makakapartner ko. At hindi rin ako makapaniwala, Mama Mia, na dahil lang sa simpleng project na yon, ay dun pa magsisimula na uusbong ang isang relasyon na more than friendship pa sa aming dalawa ni Toto. Hindi ko talaga lubos maisip, Mama Mia, na magkakaroon siya ng damdamin sa akin ng higit pa sa pagmamahal ng isang kaibigan. Bagay na hindi ko ipagkakailang gustong-gusto ko naman. Dahil sa totoo lang, Mama Mia, matagal ko nang gusto si Toto. Unang beses ko pa lang na nasilaya ng kaniyang mukha ay minahal ko na siya. Hindi ko maipagkakaila yun, Mama Mia. At least sa sarili ko. Pero sa ibang tao ay tinago ko talaga yon. Sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa kanya. Kaya lang, I'm just an ordinary girl. Magkaiba kami ng mundo. Hindi ako bagay sa kanya. Alam ko, Mama Mia, na marami ang nagkakagusto kay Toto. Mga magaganda, mga talented, sikat sa school, yung mga sexy, yung mga outspoken. Hindi katulad ko na tahimik lang sa isang tabi. Kaya naman shock na shock talaga ako nung tinanong niya sa akin kung payag raw ba ako na ligawan niya. Hindi ko talaga lubos maisip kung ano ang pwedeng magustuhan niya sa akin. Ano bang kakaiba sa akin? Ano bang special sa akin? Nung una, Mama Mia, iniisip ko na baka pinagtitripan lang ako ni Toto. Hanggang sa iniisip ko na baka may kailangan lang siya sa akin kaya niya yun ginagawa. Pero ano naman ang magiging kailangan niya? Nasa kanya na nga lahat, di ba? Mas matalino siya sa akin kaya pihadong hindi niya ako kailangan sa klase. Pero Mama Mia, kahit na iniwasan ko noon si Toto dahil hindi talaga ako makapaniwala na manliligaw siya sa akin, ay hindi naman siya tumigil, Mama Mia. Nagpursige po talaga siyang ligawan ako. At aaminin ko, yun ang mga best moments sa buhay ko. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ng sarili ko. Mabait kasi si Toto. Siyempre sweet din siya. And syempre nakakakilig talaga, Mama Mia, kapag nililigawan ka ng taong gustong-gusto mo ng matagal na. Lalo pang nakakakilig dahil alam mo na marami ang naiinggit sa'yo. Marami ang umaasa na silang magustuhan ng isang Toto. Pero wala eh. Ako na isang simpleng babae. Ako na isang babaeng hindi naman kagandahan sa definasyon ng iba. Ako pa talaga ang napili niyang ligawan. Mama Mia, yung pagiging mag-boyfriend at girlfriend naming dalawa, yun ang masasabi kong highlights noon sa pag-aaral ko. Overload talaga sa kilig at happiness ang nararamdaman ko kapag nakikita ko siya. Kapag nakakasama ko siya. Naisip ko nga noon, Mama Mia, ganito palang pakiramdam kapag umibig ka ng totoo. Siguro nga si Toto na ang one great love ko. Sa totoo lang, lagi ko nang iniisip noon na si Toto na ang makakatuluyan ko sa buhay. Na siya na ang makakasama kong bumuo ng masayang pamilya. Mula nung naging kami ay excited na ako mula pagbangon ko sa umaga. Dahil alam ko, another day and another day na naman sa relasyon naming dalawa. Ang dami-dami naming plano ni Toto, Mama Mia. Plano namin na kapag graduate na kami ng college, ay hahanap kami agad ng stable na trabaho. Pagkatapos ay mag-iipon, magpapakasal,
Magpapatayo ng sarili naming bahay, bibili ng sarili naming mga kotse, at bubuo ng isang masaya, buo at malaking pamilya. Napakasarap mangarap, napakasarap isipin na ganun nga ang mangyayari. Lalo na kapag ang kasama mong nangarap ay ang taong mahal na mahal mo. Ang taong iniisip mo na magiging kasama mo na nga sa habang buhay. Siguro napakasaya ng panahon na yun, no? Kapag maging asawa na kita. Sabi ni Toto isang hapon habang kumakain kami ng kwek-kwek at nag-uusap tungkol sa aming magiging future dalawa. Oo, siguro nga. Pero alam mo, ang una nating gagawin, magtapos muna tayo ng pag-aaral. Nakakapaghintay naman ng mga ganoong bagay, hindi ba? Sabi ko sa kanya. Oo, makakapaghintay ang mga ganong bagay. Makakapaghintay ako kahit gaano pa katagal, Linda. Basta ba, may ipapangako mo sa akin na hindi ka hahanap ng iba. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit naman ako hahanap ng iba? Inahanap na nga kita, hindi ba? Napakaswerte ko na nga sa'yo, tapos maglolo ko pa ba ako? Hahanap pa ba ako ng kapalit mo? Sabi ko, sabay kurot ng kanyang pisngi. Alam mo, yan talaga ang isa sa mga nagustuhan ko sa'yo eh. Ang dali-dali mong pasayahin, ang dali-dali mong pangitiin. At alam mo ba, sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, ikaw ang may pinakamagandang ngiti. Pagkatapos niya yung sabihin, Mama Mia, ay agad kong nilabas ang maliit kong compact mirror sa bag ko at saka tiningnan ang sarili ko. Ngumiti ako sa harap ng salamin. O bakit? Bakit ka nananalamin at bakit pangiti-ngiti ka dyan? Tanong niya. Alam mo kasi, ang tagal-tagal ko nang inisip kung ano ba ang nagustuhan mo sa akin. Hindi naman ako ganun kaganda. Hindi rin ako matalino. Hindi rin ako talented. Pero bakit sa dinami-dami ng babae dito sa school, ako pa talaga ang napili mong ligawan? Tama ka nga, Toto. Hindi nga ako masyadong kagandahan pero cute naman ako kapag umingiti. Sabi ko noon. Hala siya nagbuhat ng sariling bangko. Sabi naman niya sabay tawa. Kaya hinampas ko siya. Ikaw talaga, hindi pala totoo yung sinabi mo kanina? Sabi ko. Hindi, totoo yun, binibiro lang kita. Totoong ikaw ang pinakamagandang babae, lalo na kapag gumingiti ka. Mama Mia, hindi talaga nauubusan ng litanya itong si Toto para pakiligin ako araw-araw. Kaya naman naging kontento talaga ako sa relasyon namin. Naging excited ako at masaya sa mga plano namin sa hinaharap. Pero lahat pala ng yun ay plano lang. Hanggang sa pagpaplano lang pala kami. Wala na palang kasiguraduhan na mangyayari ang mga binabalak namin. Dahil nung graduate kami ng high school, Mama Mia, sa hindi ko malaman na dahilan, ay bigla na lang nawala si Toto. Bigla na lang siyang hindi nagpakita. Sa totoo lang, na-excite pa ako noon dahil sabay pa kaming nagpaplano na pupuntahan namin yung iba't ibang mga schools para mag-take kami ng mga entrance exam. Kapag may isang school na maganda, tapos nandoon ang mga hinahanap naming kurso at pareho kaming makapasa, ay dun talaga kami mag-aaral para hindi kami magkakahiwalay. Napakagandang plano noon. Pero matapos ang isang linggo, mula nung graduation namin, ay bigla na lang hindi nagpakita sa akin si Toto. Ni hindi siya nagpaalam, Mama Mia, na aalis pala siya. Ni hindi siya nagpaalam sa akin na iiwan na pala niya ako. Bigla-bigla na lang nangyari ang lahat. Bigla-bigla na lang na para bang hindi na ako kasali sa mga plano ni Toto. Isang araw ay nagising na lang ako na nawala si Toto sa buhay ko na parang isang bula. And according po sa mga naririnig kong balita mula sa mga kaklase namin,
Mama Mia, kaya pala nawala ng bigla si Toto ay dahil kailangang umalis ng kanilang buong pamilya sa lugar namin. Ang sabi pa ng iba ay naging wanted daw ang papa ni Toto. Meron daw itong malaking pera na ninakaw sa kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Pagkatapos Mama Mia ay ito pa raw ang naging dahilan kung bakit namatay ang isa sa kaniyang mga boss. May iba na nagsasabi na pinatay talaga ng papa ni Toto yung boss niya. May mga nagsasabi naman na inatake daw dahil sa sobrang galit dahil nga palugi na ang kumpanya nung iniwanan nito ng papa ni Toto. Pero Mama Mia, wala talaga akong alam sa kung ano ang tunay na nangyari. Hindi ko talaga lubos maisip na mangyayari sa amin yon. Pero kahit na nangyari yon sa pamilya niya, may relasyon naman kaming dalawa, hindi ba? Girlfriend naman niya ako. Kaya siguro naman karapatan kong malaman kung saan siya pupunta. Siguro naman at least karapatan kong malaman kung babalikan pa ba niya ako o hindi. Or at least man lang hiniwalayan niya ako ng maayos. Hindi yung ganito. Hindi yung parang iniwanan niya lang ako sa ere. Ang ganda-ganda pa ng mga plano namin. Ni hindi ko kailanman naramdaman na meron palang problema ang pamilya nila. Ni hindi ko nalaman Mama Mia na may pinagdadaanan na pala sila ng kaniyang buong pamilya. Hindi ko alam noon Mama Mia. Pero para akong binasura na lang ni Toto ng ganun-ganun na lang. Hindi man lang siya nagsabi sa akin. Doon ay kung ano-ano nang naiisip ko. Siguro nga, totoo ang iniisip ko noon. Siguro nga pinagtitripan lang ako ni Toto. Siguro hindi niya talaga ako tunay na minahal. Kasi wala naman siyang tiwala sa akin eh. Dapat nagtiwala siya sa akin bilang girlfriend niya. Dapat at least man lang sinabihan niya ako kung may problema siya. Kahit yung konting pagsasabi man lang Mama Mia. Para man lang may hint o may clue ako sa mga nangyayari. Pero hindi. Mas pinili niyang suluhin lahat ng nararamdaman niya. Ang bali-balita kasi Mama Mia ay matagal nang alam ni Toto ang tungkol sa ginagawa ng papa niya. Ang balita kasi sa amin ay matagal na alam ng kanilang pamilya na ang yaman nila ay hindi pala galing sa mabuting paraan. Yung sinabi ko sa iyo kanina, na parang na kay Toto na ang lahat. Mama Mia, kasama doon ng mga material na bagay. Mula nung niligawan niya ako noon ay kung ano-ano na ang mga binibigay niya sa akin. Bulaklak, stuffed toys, mga regalo, t-shirts, damit, at kung ano-ano pa. Naisip ko nga noon, napakaswerte ko talaga kay Toto. Bukod sa mabait, ay napakagalante din. Ni hindi man lang ako nagtanong, Mama Mia. Ni hindi man lang nagtanong ang isip ko kung saan galing yon. Ang iniisip lang namin sa school ay mayaman ang pamilya ni na Toto. Pero yun pala ang tunay na dahilan. Mama Mia, kahit bata pa ako noon, kahit nasabihin pa nilang puppy love lang yun, pero hindi po ganun ang pakiramdam. Nawalan po talaga ako ng ganang magpatuloy sa buhay. Araw-araw akong pinipilit ng mga magulang ko na bumangon at pumunta na sa mga university para makapag-entrance exam pero wala po akong lakas na gawin yon. Wala po akong lakas na humarap sa buhay. Paano ko pa haharapin ang buhay ngayon ay wala na ang taong kasama ko sa pagpaplano nun? Paano ko bubuuin ang mga plano kung wala na ang katuwang ko? Hindi ko nakikita ang sarili ko, Mama Mia, na pumapasok sa eskwela ng mag-isa. Hindi ko nakikita ang sarili ko nag-graduate ng college ng mag-isa. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ng ate ko. Ayoko siyang pakinggan noon dahil ang akala ko ay sesermonan niya lang ako. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Linda? Bakit ba?
Sisirain mo na lang ba talaga ang kinabukasan mo para sa lalaking yon? Para kay Toto? Alam mo, ang bata-bata mo pa. Kung ganito lang kahina ang magiging kinabukasan mo, mas mabuti nga talaga siguro na wala ka na lang kinabukasan. Umiyak ako nung sinabi niya yon, Mama Mia. Napakahina mo naman. Alam mo ba, itong pinagdaanan mo, wala pa to sa kalingkingan ng mga pinagdaanan ko, lalo na tungkol sa pag-ibig. Kaya please Linda, magpakatatag ka. Maraming bagay ka pang pagdadaanan. Mga bagay na kung hindi mo to kakayanin ngayon, sigurado akong ikakamatay mo sa hinaharap ang mga yon. Mama Mia, dun ko naisip, tama ang ate ko. Binaliwala ako ni Toto. Bakit ko ba sisirain ang buhay ko ng dahil sa kanya? Bakit ko ba sisirain ang kinabukasan ko ng dahil sa kanya? Bakit ko ba sasaktan ang mga taong nagmamahal sa akin ng dahil sa kanya? Kaya naman kahit mahirap, kahit na ayokong humarap sa mundo ay pinilit ko ang sarili ko. Bumangon ako, nag-entrance exam. Buti na lang, Mama Mia, at pumasa ako. Dahil kung hindi ko na alam ang gagawin ko. At nung nag-aral na nga ako ng college, ay sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat. Makalimutan ko lang ang lahat tungkol kay Toto. At lahat ng mga masasaya naming mga alaala. Kasi sa tuwing naaalala ko ang mga masasaya naming kahapon ay naaalala ko rin kung paano niya ako iniwanan. Kung paano niya ako nilisan. Kung paano niya tinangay ang puso ko nung umalis siya ng walang paalam. Mahirap, Mama Mia. Pero ginawa kong busy ang sarili ko sa pag-aaral. May mga gabi na umiiyak ako. May mga gabi na kapag nag-aaral ako sa mga subjects ko ay hindi talaga ako makapag-concentrate. Kasi kapag binubuksan ko ang aklat ko, Mama Mia, ay nakikita ko ang mukha ni Toto. Kapag pinipikit ko ang mga mata ko para mag-memorize ng kung ano ang dapat kong i-memorize ay nakikita ko ang mga alaala naming dalawa. Mama Mia, hindi rin naging madali para sa akin ang tuluyan natanggapin na wala na talaga si Toto sa buhay ko. Kasi ang buong akala ko talaga noon ay si Toto ang one great love ko. Ang buong akala ko, siya na ang para sa akin. Pinaikot ko ang mundo ko noon sa kanya. Kaya naman napakahirap sa akin ang mag-move on. Pero tama nga ang sinabi nila, time heals all wounds. Dahil paglipas ng ilang buwan, unti-unti ay nakalimutan ko na rin si Toto. Hindi naman sa nakalimutan na nakalimutan talaga. Naaalala ko pa rin siya. Naaalala ko pa rin ang mga masasayang araw naming dalawa. Pero hindi ko na naaalala ang sakit. Hindi ko na nararamdaman ang sakit. Kaya dun ko naisip na siguro okay na ako. Siguro naka-move on na nga ako, Mama Mia. Hanggang sa nakilala ko sa school si Roger. Isang mabait na lalaki, responsable, at gaya ni Toto, ay gwapo rin siya, Mama Mia. At ang pinaka-importante sa amin, o sa akin, Mama Mia, alam kong hindi ako sasaktan ni Roger. Alam kong hindi siya tutulad kay Toto. Dahil pareho kaming dalawa ni Roger, Mama Mia, na labis ng nasaktan, umiyak at nawasak ng dahil sa pag-ibig. Kung ako ay iniwanan lang bigla-bigla ng ex-boyfriend kong si Toto, si Roger naman, Mama Mia, ay hindi raw talaga nagustuhan ng parents ng kanyang girlfriend noon. Kaya naman ang ginawa ng parents nito ay dinala sa malayo ang kanyang girlfriend, na ngayon ay nabalitaan niya, Mama Mia, na ikinasal na pala sa iba. Kaya naman, naramdaman ko na nasaktan din siya katulad ko. Alam ko noon, Mama Mia, kung nasaktan nga siya ng ganun katindi, ay hinding-hindi niya yun gagawin sa akin. Dahil ako man, Mama Mia, hindi ko maiisip na manakit ng iba gaya ng pananakit sa akin ni Toto.
Nung magkakilala kami ni Roger at naging magkaibigan, Mama Mia, yun ang nagiging dahilan para sa connection namin. Yung mga sakit na pinagdaanan namin, yung mga pagka-broken naming dalawa noon. Hanggang sa naging mag-best friends nga kaming dalawa. Hindi naman kami dumediretso agad sa pakikipagrelasyon, Mama Mia. Siguro dahil pareho kaming takot. Pareho kaming natatakot na masaktan ulit. Pareho kaming nagdududa na sa pag-ibig. Pareho kami, Mama Mia, na cautious na, nag-iingat na ng sobra-sobra. Pero Mama Mia, sabi nga nila, love moves in mysterious ways. Isang araw, bigla na lang naming na-realize ni Roger na yung pag-ibig na iniiwasan namin ay nararamdaman na pala namin para sa isa't isa. Na nakalimutan na namin ang tuluyan ng aming mga exes nang dahil sa pagiging magkaibigan namin. Lagi namin silang pinag-uusapan. Hanggang sa unti-unti ay ibang mga bagay na ang pinag-uusapan naming dalawa. Na-realize namin na kaming dalawa ay laging magkatuwang sa lahat ng bagay. Nandyan kami para sa isa't isa, para tuluyan ng makamove on, para tuluyan ng makalimot sa lahat ng sakit na aming napagdaanan. Mama Mia, yung mga plinano namin noon ni Toto, kaming dalawa ni Roger po ang bumubuo noon. Kami po ang tumutupad ng mga plano namin noon ni Toto. After kasi nung graduate kami ng college, ay sabay kaming nag-apply ng mga trabaho. Mama Mia, sabay din kaming natanggap. At nung natanggap na kami sa trabaho namin, isang araw noon, para mag-celebrate, ang sabi niya ay mag-dinner kami ng kaming dalawa lang. Nagulat ako noon, Mama Mia. Nagulat ako dahil first time na lumabas kaming dalawa na may pa-flowers pa talaga siya sa akin. Napakaganda ng mga bulaklak. Mabango. Naalala kong binigyan ako ni Toto noon ng katulad nito. Pero kahit na naalala ko si Toto, Mama Mia, sa tuwing tinitignan ko si Roger ay si Roger na ang nakikita ko. At ang lalaking lihim ko nang minamahal. Pero nung gabi na yon ay hindi na naging lihim ang pagmamahal ko sa kanya. Umamin siya sa akin, Mama Mia. Umamin siya na matagal na niya akong gusto. Linda, pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko. Dahil una, ayoko nang masaktan. Pangalawa, ayokong masira ang ating pagkakaibigan. Pangatlo, baka wala kang damdamin sa akin. Baka iwasan mo ako kapag nagkataon. Mama Mia, ngumiti lang ako. Pagkatapos ay hinawakan ko ng dalawa kong kamay ang kanyang mukha. Roger, hindi ko alam kung naramdaman mo pero matagal na kitang gusto. Matagal na rin kitang minamahal pero tulad mo ay natatakot din ako. Natatakot akong masaktan muli. Natatakot ako na baka kung hindi ako ang masaktan, baka ikaw ang masaktan ko. Ayokong masaktan ka ulit, Roger. Ayokong danasin mo ulit ang mga pinagdaanan mo noon. Mama Mia, nung gabing yun ay nagkaroon kami ng relasyon dalawa ni Roger. Naging official na from best friend ay naging magjowa na kami. Masaya ang relasyon naming dalawa ni Roger. Mature, Mama Mia. Hindi katulad namin noon ni Toto na kailangan ay updated talaga kami sa isa't isa. Na kailangan lagi-lagi kaming magkasama. Na kailangan araw-araw ay nagkukumustahan kami. Na para bang may schedule lang lahat. Pero kay Roger iba. Siguro nga dahil nag-umpisa kami bilang mag-best friends. Kaya kampante kami sa isa't isa. Nakilala muna namin ng lubos ang isa't isa bago kami nagkaroon ng relasyon. Kaya yung mga selos-selos namin noon sa relasyon namin ni Toto ay hindi ko naranasan kay Roger. Kampante ako sa kanya, Mama Mia.
Nag-focus kaming dalawa sa mga goals namin. Kanya-kanya kami ng pag-abot ng aming mga pangarap. And after 3 years, Mama Mia, sa aming mismong 3rd anniversary, ay gulat na gulat ako. Dahil bigla na lang lumuhod sa harapan ko si Roger. Nilabas ang singsing sa kanyang bulsa at tinanong ang pinakamahalagang tanong ng isang lalaki sa isang babae. Payag ka bang magpakasal sa akin, Linda? Yan ang eksaktong tanong niya sa akin. Mama Mia, lubos-lubos ang kaligayahan na naramdaman ko noon. Kaya pala nasaktan ako noon kay Toto. Kaya pala bigla na lang siyang nawala. Kaya pala bigla na lang niya akong iniwanan sa ere. Dahil hindi pala siya ang tadhana ko. Hindi pala siya ang one great love ko. Kundi itong lalaking nasa harapan ko ngayon. Nakaluhod. Hinihintay ang sagot ko. Natagalan ako sa pagsagot, Mama Mia, dahil inalala ko pa lahat ng mga pinagdaanan namin ni Roger. Nung makita kong medyo maiiyak na siya, ay doon ako nagulat. Bakit nga ba hindi pa ako sumagot? Baka isipin niya, tinatanggihan ko ang alok niya. Kaya naman, pinatayo ko siya at hinalikan. Nilapit ko sa kanya ang kamay ko. Pinasuot ko ang singsing na hawak-hawak niya. Oo, Roger. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Masayang-masaya si Roger noon. Nagulat ako, Mama Mia, na matagal na pala niyang pinag-iipunan ng magiging kasal naming dalawa. At after ilang months lang mula nung mag-propose siya, ay nagpakasal nga kaming dalawa ni Roger. Napakaswerte ko sa kanya, Mama Mia. Napakaswerte ko sa naging asawa ko. Bukod kasi sa napakalambing at napakabait, ay napakaresponsable din niya. Ni Sing kong duling, Mama Mia, ay wala talaga akong ginastos sa kasal namin. Ang gusto niya raw ay ibigay sa akin ang deserve kong mga bagay. Pero Mama Mia, meron lang isang hindi na ibigay si Roger sa akin. Sa 5 taon naming pagsasama bilang mag-asawa, ay hindi po talaga kami biniyayaan ng anak. Try kami ng try, Mama Mia. Alam mo ba, sumubok na kami sa iba't ibang doktor. Albularyo, yung mga humihilot. Saan-saan na kami napupunta. Pero wala talaga. Hindi talaga kami nakakabuo. Sabi ng mga doktor ay wala namang problema sa aming dalawa. Pero ewan ko ba, Mama Mia, siguro nga hindi talaga kami tinadhana ng Diyos para maging mga magulang ni Roger. Pero ayos lang. Napag-usapan naming dalawa na ayos lang na kami lang ang magkasamang tumanda. Masyado na ring maraming bata sa mundo. Masyado na ring maraming tao. Huwag na naming dagdagan pa. Kaya naman binuhos na lang namin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Okay lang na wala kaming anak. Ayos lang yon. Ang importante ay magkasama kaming dalawa. Ang importante ay nandyan kami para sa isa't isa. Masaya na ako. Kontento na ako. Hindi ko na hinihingi pa sa Diyos na magkaroon kami ng anak. Oo, Mama Mia, may dasal pa rin ako na ganun, pero hindi ko na pinipilit. Ang sabi ko noon, kung ano ang will ng Diyos para sa buhay namin ay ayos lang. Basta ba magkasama kaming dalawa ni Roger, masaya na ako. Yun lang ang pangarap ko. Pero Mama Mia, totoo pa lang sinasabi nila. Kung ano yung hinahawakan mo ng mahigpit, kung ano yung kinakapitan mo ng mahigpit, at kung ano yung pinakamahalaga sa buhay mo at sa puso mo, hinding-hindi pala yun talaga magtatagal. Oo, Mama Mia. Si Roger at ang kasal namin ang pinaka-importante sa akin. Pero pati pala siya,
pati pala siya mawawala sa akin. Isang aksidente po sa sinasakyan ni Roger ang kumuha sa kanya. Isang aksidente ang naging dahilan kung bakit nawala ang pinakamamahal kong asawa. Alam mo ba, Mama Mia, kung anong sakit na naramdaman ko noon nung iniwanan ako ni Toto ay parang 100 beses na mas masakit ang nararamdaman ko nung tinignan ko ang katawan ni Roger sa morgue ng ospital. Napakasakit isipin, Mama Mia. Napakasakit isipin na ang lalaking akala ko ay makakasama ko hanggang sa pagtanda ko ay mawawala lang din pala sa akin. Nawalan ako ng gana. Nawalan ako ng gana na magpatuloy sa buhay. Tinatanong ko ang Diyos, Mama Mia, bakit siya ganyan? Bakit kung kailan talaga sumasaya na ako ng totoo? Bakit dun pa niya kinukuha ang kasiyahan ko? Ano ba siya? Nagpa-power trip ba siya? Gusto ba niyang ipakita na mas makapangyarihan talaga siya? Ayaw ba niya na maging masaya ako? May kasalanan ba akong nagawa? Meron ba akong pagkakamali? May mga nasaktan ba akong tao para saktan niya ako ng ganito? Bakit si Roger pa? Ang dami-dami namang mga masasamang tao. Ang dami-dami namang mga taong walang ibang ginawa sa buhay kundi ang manakit ng iba. May mga asawa naman na nananakit ng asawa nilang babae. May mga lalaking nagloloko sa kanilang asawa. Pero sila buhay. Masaya habang niloloko ang mga asawa nila. Samantalang si Roger na walang ibang ginawa kundi mahalin ako at pagsilbihan ako at pasahin ako bilang asawa niya. Siya pang kinuha talaga ng Diyos. Kung ganito ang Diyos, Mama Mia, ayoko na lang na magtiwala sa Kanya. Ayoko na lang na sumamba sa Kanya. Bakit siya ganyan? Bakit niya pinagtitripan yung mga taong wala namang ibang ginagawa? Wala namang ibang tinatapakan kundi ang nagpakasaya lang sa buhay nila sa maayos na paraan. Kahit ilang tanong pa at nasa isip ko noon ay wala ring naging kasagutan, Mama Mia. Hindi siya sumagot sa mga tanong ko. Yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko, laging sinasabi sa akin na wag ko raw sisisihin ng Diyos. May dahilan daw ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Oo nga, may dahilan. Ang dahilan ay gusto niya lang na pasakitan ako. Gusto niya lang na nakikita akong umiiyak. Na nakikita akong hindi masaya. Kahit na anong sabihin nila noon sa akin ay sarado po ang isip at utak ko. At ang pagkamatay ni Roger, Mama Mia, dun talaga naisip ko na siguro hindi talaga ako meant na maging masaya. Hindi siguro ako meant na maging masaya sa isang relasyon. Bakit naman yung mga magulang ko masayang masaya pa rin? Yung iba kong mga kapatid na ikinasal na rin ay masaya rin sa kanilang buhay mag-asawa. Bakit ako lang yung hindi? Bakit ako lang yung nasasaktan? Inubos ko lahat ng leave credits ko sa opisina. Halos 1 buwan din akong nag-leave, Mama Mia. Nagmumukmuk lang ako sa bahay namin ni Roger. Kung hindi pa ako pinupuntahan ng mama ko at ng mga kapatid ko ay hindi ako makakakain. Wala talaga akong ibang ginagawa kundi magmukmok sa loob ng madilim na madilim kong kwarto. Umiiyak. Minsan-minsan ay nagtatapon ng mga bagay-bagay. Ano bang gusto mo, mamatay ka na rin? Tanong ng mama ko. Humanap ka ng distraction. Pasasaan ba't magiging okay ka rin? Sa tingin mo ba nagugustuhan ni Roger ang nakikita niya sa'yo ngayon? Sa tingin mo ba gusto niyang nagmumukmuk ka? Gusto niyang nasasaktan ka at umiiyak ka na lang palagi? Sa tingin mo ba kung tatapusin mo ang buhay mo ngayon, magkakasama kayo ng lalaking mahal mo? Walang mangyayari sa buhay mo, Linda. Ikaw lang ang makakapagbago ng buhay mo.
Mama Mia, wala naman talagang halaga na sa akin ang buhay ko. Wala nang halaga sa akin ang trabaho ko. Lahat-lahat sa buhay ko ay wala nang halaga. Pero nung naisip ko na baka malulungkot si Roger sa kabilang buhay kapag nakikita niyang ganito ako, kahit na masakit, kahit na mahirap, ay pinilit kong bumangon. Pinilit kong ituon lahat ng atensyon ko sa trabaho. Mama Mia, kahit gabi-gabi pa rin akong umiiyak, nagigising pa rin ako sa madaling araw na binabangungot ako tungkol sa aming dalawa ni Roger. Mama Mia, sa mga sandaling yun, ay iniisip ko na lamang na kapag mabilis na lumipas ang mga araw at panahon, ay mabilis din akong mamamatay. Ibig sabihin, mabilis din na magkakasama kaming muli ni Roger. Hanggang sa unti-unti ay nakakabangon ako. Nandun pa rin ang sakit, umiiyak pa rin ako. Pero hindi na ako nagigising ng madaling araw. Umiiyak ako sa gabi pero nagigising ako ng umaga na. Hanggang sa hindi na rin ako umiiyak, Mama Mia. Kinakausap ko na lang lagi si Roger. Nag-transfer pa ang mama ko sa bahay namin kasama ang papa ko para raw may kasama ako. Baka raw mag-isip ako ng hindi maganda. Pero matapos ang 3 buwan ng pananatili nila sa bahay ay sinabi kong okay na ako. Maayos na ako. Kaya ko na ang sarili ko at tuluyan na akong nakapag-move on. Tuluyan ko nang natanggap na wala na nga si Roger. Doon, Mama Mia, ay kinukulit ako ng pamilya ko. Bata pa raw ako. 30 pa lang ako noon, Mama Mia. Ang sabi nila, dapat daw ay maghanap pa ako ng lalaking makakasama ko sa buhay. Tama naman ang sinabi nila, bata pa ako. Pero hindi ko lubos maisip na mag-aasawa pa akong muli. Magugustuhan kaya yun ni Roger? Magugustuhan kaya niya na magkakaroon ulit ako ng panibagong asawa? Well, bakit ko ba iisipin yun? Wala na rin naman pang nangyayari. Kung may darating, sige, okay. Kung wala, edi okay na rin. Lumipas ang mga araw hanggang sa pagkatapos ng 3 taon, Mama Mia, 33 na ako noon, ay bigla na lang akong may natanggap na invitation mula sa email address ko. Invitation para sa aming high school reunion. Imagine, at 33 years old, Mama Mia, na-excite ako at the same time ay natakot sa nabasa ko. Excited ako dahil excited ako makitang muli ang mga dati kong kaibigan. Excited akong malaman kung ano ba ang nangyari sa mga classmates ko at schoolmates. Pero Mama Mia, ewan ko ba? Kahit na sinabi ko noon na nakalimutan ko na siya, nung marinig ko ang tungkol sa high school reunion namin na yon, nung mabasa ko yon, ay isang pangalan ang pumasok sa isip ko. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot akong makita si Toto. Oo nga't wala naman akong kasalanan sa kanya. Oo nga't siya naman ang umalis. Siya naman ang nang-iwan. Siya naman ang hindi nagpaalam. Pero Mama Mia, nung merong posibilidad na baka magkita kaming muli, hindi ko alam pero naramdaman ko bigla ang sakit ng kanyang pag-iwan sa akin noon. Akala ko ba okay na ako? Akala ko ba naging masaya na ako? Pero siguro Mama Mia, may mga sugat talaga na tinatago lang natin. At kapag muli yung nabuksan, ay muling magdurugo, muling hahapdi at muling sasakit. Sa totoo lang, ayoko na talagang pumunta pa sa reunion na yon. Pero yung mga kaibigan ko ay kulit ng kulit sa akin sa group chat namin. Lagi nilang sinasabi na baka daw hindi ako pumunta. Talagang pupuntahan nila ako sa pinagtatrabahuan ko. Kaya naman bahala na. Sige, a-attend ako ng reunion. Pagdating ko doon, Mama Mia, hindi nga talaga ako nagkamali.
Dahil late akong dumating, ay halos nandun na ang lahat. Pati na si Toto. Mama Mia, nung nakita ko siya na nakatagilid mula sa akin, ay lalabas na sana akong muli sa venue na yon, pero nakita ako ng iba naming mga kaklase at sumigaw pa talaga sila sa akin. Linda! Gustong gusto kong tumakbo noon. Pero tulad ng isang teenager na nakita ang kanyang ultimate crush, Mama Mia, ay para akong nawalan ng lakas na tumakbo. Nakatayo lang ako doon. Nanginig, Mama Mia. Para akong isang ice na nakadikit sa ilalim ng ref. Gustong gusto kong umalis doon. Gustong gusto kong tumakbo palayo sa kanya. Pero hindi ko talaga magawa-gawa. Ewan ko ba? Bakit ba ako shock ng ganito? Ine-expect ko naman talaga na magkikita kaming muli. Ni-expect ko naman talaga na pupunta siya dahil may mga nababalitaan naman ako tungkol sa kanya. Ang sabi nga noon ng mga kaibigan ko ay si Toto daw ang isa sa mga nagtatanong kung kailan daw magkakaroon ng high school reunion. Kaya dapat ini-expect ko na ang pagdating niya. Dapat ini-expect ko na ang muli naming paghaharap dalawa. Mama Mia, hindi kami agad na nagpansinan nung gabing yun. Pumunta ako sa mga group of friends ko dati. Kapag lumalapit siya, umiiwas ako. Iniiwasan ko siya buong gabi. Yung iba ko pang mga kaibigan ay tinukso pa ako kung bakit ko raw iniiwasan si Toto. Uy, wag mong sabihin, Linda, na hanggang ngayon hanggang ngayon mahal mo pa rin si Toto. Sabi ng isa kong kaibigan. Ano ka ba? Ang tagal-tagal na yun, no? Ancient history na yun. Kaya pwede ba mag-move on na tayong lahat? Ooy, alam mo ba, Linda? Pareho pala kayo ni Toto. Pareho? Anong pareho? Alam nyo, siguro nga talaga tinadhana kayo. Kasi ang bata-bata pa natin, biruin nyo, wala pa tayong 35. Pero pareho kayong dalawa na namatayan na ng kanya-kanya ninyong mga asawa. Hindi kaya tadhana na ang gumawa ng paraan para sa inyong dalawa? Nagulat ako noon, Mama Mia. Nagulat ako sa mga sinabi nila. Ano? Namatayan din ang asawa si Toto? Tanong ko. Oo. Alam mo si Toto, siguro nasa 25 pa lang tayo na ikasal na siya. Kaso nga lang, hindi sila nagkaroon ng anak dahil may sakit yung asawa niya. May sakit ata sa ovary hanggang sa na-develop at naging cancer. Ayun, yung cancer niya, hindi naman naagapan. Gumaling nga siya sa cancer niya sa ovary pero ilang buwan lang ay nagka-cancer din ulit ito sa kanyang suso. Yun na ang naging dahilan. Ilang buwan siyang nakaratay sa ospital hanggang sa namatay na nga ang asawa ni Toto. Malungkot nilang kwento sa akin. Ganun ba? Naku, nakakaawa pala siya. Siguro talagang nakakaawa siya. Alam mo, kung merong may isang nakakaalam ng kanyang nararamdaman, ikaw yun. Kasi pareho kayong nawalan. Pareho kayong namatayan. Mama Mia, nung tiningnan ko ulit si Toto, ay hindi na sakit ang naramdaman ko kundi awa na. Nakakaawa pala siya. Pareho pala kami ng mga pinagdaanan. Kaya naman pagkatapos ng reunion na yun ay hindi ko na siya iniwasan pa. Nung papaalis na ako ay bigla niya akong nilapitan. Linda, pwede bang mag-usap muna tayo? Tanong niya. Pwede pero gabi na eh. At saka magsasara na tong venue. Pwede ba kitang ayaing magkape? Tanong niya. Tumawa ako, Mama Mia. Iba na talaga ang edad natin, no?
Hindi na alak kundi kape na. Tumawa rin siya at tinanong kung nahilig raw ba ako sa alak. Ako, hindi. Mabait kasi yung napangasawa ko at hindi rin mahilig uminom. Kaya pala ang ganda-ganda mo pa rin. Kaya pala, parang ang bata-bata mo pa rin sa edad natin. Hoy, bakit? Mga bata pa rin naman tayo 33 pa lang tayo. Bakit? Matanda na ba yun? Tumawa siya, Mama Mia, at sinabi niya hindi raw yun ang ibig niyang sabihin. Ang ibig niyang sabihin ay parang nasa 20s pa raw daw ako. Tumawa naman ako at sinabing papayag na ako sa kape, wag na lang niya akong bulahin. Pagdating namin sa coffee shop, Mama Mia, ay wala kaming imikan. Nung dumating na ang order namin, ay umiinom kaming dalawa at nagpapakiramdaman lang sa isa't isa. Hanggang sa naglakas loob akong magtanong, To, bakit bigla kang umalis? Bakit bigla mo akong iniwanan noon? Bakit hindi ka nagpaalam? Yun ang naging tanong ko. Humingi siya ng tawad sa akin, Mama Mia. Ang sabi niya, hindi raw niya alam na nagkakaroon pala ng ganun katinding problema ang mga magulang niya. Oo, alam niya may pinagdadaanan daw noon ng kaniyang mga magulang pero hindi naman niya alam na magiging mitsa pala yun ng kanilang pag-alis sa lugar namin. Sinabi niya rin, Mama Mia, na sinubukan raw niyang makiusap sa mga magulang niya na huwag siyang isama ng mga ito. Pero ayaw daw ng kaniyang mga magulang na siya ang pagdiskitahan ng chismis sa aming barangay. Kaya wala raw siyang nagawa kundi sumama. Nakilala raw niya ang kaniyang naging asawa dun sa pinag-aaralan niya nung college. Alam mo ba, naaalala ko siya sa'yo. Parehong kayong dalawa na napakasimple lang babae. Inisip ko na siguro galit ka sa akin. Siguro, hindi mo na ako mapapatawad kaya kailangan ko nang mag-move on. Naging close kaming dalawa hanggang sa naging magnobyo. Hanggang sa ikinasal kami. Hanggang sa nagkasakit siya at yun nga, nawala na rin siya. I'm sorry, To. Oo, nagalit ako sa'yo dati pero matagal na yun. Mga bata pa tayo noon at naiintindihan ko naman na wala kang kontrol tungkol sa mga desisyon ng mga magulang mo. Mama Mia, nung gabing yun ay nagkapatawaran kaming dalawa. Nag-exchange numbers kami hanggang sa in-add na niya ako sa Facebook. Hanggang sa araw-araw na kaming magka-text, magkatawagan. At pagkatapos ng 2 linggo na consistent kaming magka-text at magka-callmate dalawa, ay inaya na niya ako na formal kaming mag-date. Nung una ay umayaw pa ako. Pero marami ang nagsasabi sa akin, pati na rin ang mga magulang ko na baka ito ang tadhana ko. Subukan ko lang daw. Yun ang ginawa ko, Mama Mia. Sinubukan ko. Sinubukan kong makipag-date kay Toto. Hanggang sa naramdaman ko, Mama Mia, naramdaman ko ang pamilyar na pagmamahal namin sa isa't isa. At nung nanligaw na nga siyang muli sa akin, ay sinagot ko na rin siya. Pagkatapos ko siyang sagutin, Mama Mia, lumipas lang ang 6 na buwan ay nagdesisyon kaming dalawang magpakasal na. Ikinasal kami ni Toto sa simbahan. Masayang masaya ako noon. Hindi ko akalain na ganito pala ang magiging takbo ng buhay pag-ibig ko. Mama Mia, si Toto rin ang dahilan kung bakit bumalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Nung nagdi-date kasi kami ay lagi niya akong dinadala sa simbahan muna bago kami pumupunta sa dapat naming puntahan. Mama Mia, ngayon, masasabi kong masayang masaya ako. Kahit na sa edad namin ngayon, at kahit na wala rin kaming anak ngayon, Mama Mia, ay masaya pa rin ako na magkasama kaming dalawa. Pero laging sinasabi sa akin ni Toto, dapat unahin namin ang Panginoon. Dapat unahin namin ang relasyon namin sa Panginoon dahil hindi namin alam kung anong dala ng bukas. Kung sakali mang mangyari ulit ang nangyari noon na nagkalayo kami, alam namin na may kakapitan kami. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos.
Maraming maraming salamat Mama Mia sa pagbibigay mo ng oras para basahin at ibahagi sa iyong mga listeners ang naging kwento ko ng buhay pag-ibig ko. One great love, hindi ko masasabing isa lang ang great love ko. Dahil pareho kong minahal ng totoo, si Toto at si Roger. Maraming maraming salamat muli, Linda. Napakaganda naman ang kwento ng buhay mo, Ate Linda. Oo, medyo masalimuot, medyo may mga sakit. Pero, malalaman mo talaga na gumagawa ng paraan ng Diyos at ang tadhana para ilagay ka sa mga lugar na dapat mong kalagyan. Magtiwala ka lang. Merong plano ang Panginoon sa'yo. Kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon, magtiwala ka po. Magdasal ka lang. Dasal lang ng dasal. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Ate Linda, please do like and share this video. At syempre mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-comment ng inyong mga pa-shoutout. Kung hindi pa kayo na shoutout, ay please mag-ano muna kayo. Patience muna. Patience is a virtue. Comment lang ng comment. Baka sa susunod ay comment nyo naman ang mabasa natin dito. At huwag nyong kakalimutan na kung may pinagdadaanan kayo o pinagdaanan kayo na gusto nyong i-share dito sa ating channel, na kung mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag kalimutan na i-click ang mga links sa inyong harapan para ma-direct kayo sa mga iba pa nating mga kwento. Lalo na kung new subscribers kayo, mahigit 100 na po ang mga kwentong na i-upload natin. Kaya pwede nyo po yang pakinggan on your spare time. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.